Magandang araw, Sir Eric. Ako si Maria. Hindi lamang ako ang nakaranas nito. Kasama ko ang panganay kong anak na si Girlie nang mangyari yon. Nagsimula ang kwento ko noong nasa 7 taong gulang pa lamang si Girlie. Single mother po ako dahil maagang namatay ang tatay ni Girlie dahil sa sakit na kanser. Dahil sa pagkamatay ng asawa ko, naghirap ang buhay namin. Wala na rin akong pamilya at kinamumuhian ako ng pamilya ng asawa ko, kaya naman kinakailangan ko talagang kumayod noon. Patlipat-lipat kami ng baryong tinitirahan ni Girlie. Bawat baryo na nalilipatan namin ay hinahanapan ko ng trabaho, kaso lagi namang prostitute ang inaalok sa akin. Mahirap ang maging mahirap. Pero kahit gaano kahirap ang buhay ko noon ay hindi ako pumayag sa alok na maging prostitute. Mas importante pa rin sa akin ang dangal at respeto sa namayapa kong asawa. Sa kabutihang palad, bawat araw ay nagagawa naming mairaos ni Girlie. Nanlilimos lamang ako noon at minsan ay kumukuha ng mga labahan sa mga kapitbahay. Inaamin kong nakakapagod pero bawal sumuko. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan na makakamtan ko. Hindi po ako mahilig tumaya sa loto, pero dahil na rin sa pagiging desperada ko ay nagawa kong tumaya noon. Lasing pa nga ako noon dahil kakagaling ko lang noon sa birthday party ng isa ng mga pinagkakautangan ko. Akala ko noon ay sobrang katangahan ang ginawa ko dahil huling pera ko na lang ang ginastos ko, pero noong nabalitaan kong nanalo ako sa loto, kinabukasan doon tuluyang nagbago ang buhay ko. Hindi po yung tipong bilyonaryo na ako. Noong nakuha ko ang pera, magkasama kami ni Girlie na umalis sa baryo na yon at lumipat sa baryo Timog upang doon magbukas ng negosyo. Dayuhan lamang kami roon pero nagkaroon na ako ng pakiramdam na magiging maganda ang buhay namin ni Girlie. Bukod kasi sa mabait ang mga tao doon ay kakaunti lamang ang mga nagnenegosyo. Kaya naman doon ko po naisipan na tumayo ng isang karinderya ng ulam. Hindi na ako nagpadalos-dalos pa noon. Unang araw pa lang namin ni Girlie sa baryo Timog ay agad na kaming naghanap ng 2 palapag na bahay. Balak ko noon na ang estilo ng bahay namin ay karinderya sa ibaba, habang nasa 2 palapag ang literal na bahay. Hindi rin naman ako nahirapan maghanap noon ng mabibiling bahay, dahil itinuturo sa akin ng mga taga baryo Timog ang mga taong posible kong makausap upang makabili ako ng bahay. Naaalala ko pa noong naglalakad kami ni Girlie. Napansin ko noon ang isang 2 palapag na bahay. Mukhang luma na ito pero hindi pa naman masyadong sira. Katulad ng bahay na yun ang bahay na gusto kong bilhin. Habang nakatitig ako sa bahay ay nagulat ako nang may lumabas na lalaki doon. Pasilip-silip muna ito sa paligid at akmang maglalakad na sana paalis nang magmadali akong lumapit sa kanya. Hinawakan ko ang braso ng lalaki. Halata pa sa ekspresyon ng mata niya na nagulat siya. Tinanong ako ng lalaki kung anong kailangan ko at direkta ko siyang tinanong kung binibenta niya ba ang bahay. Dagdag ko pa na interesado akong bilhin yun dahil balak kong gawin yung karinderya. Saglit na natahimik ang lalaki bago sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Sinabihan niya ako na sundan siya, kaya agad ko siyang sinundan. Binuksan niya ang pinto ng bahay. Pagpasok namin sa bahay ay may mga mesa na nakatambak sa gilid at mga upuan. Isa-isang binuksan ng lalaki ang mga bintana sa ikaunang palapag. Saka nilingon ako. Sinabi niya sa akin na dating karinderya ang bahay na yon. Hindi daw siya hihingi ng pera sa akin, bagkus ay hahayaan ko lang daw siya na maging supplier ko ng karne. Isa raw kasi siyang butcher at marami siyang alam na pagkukuhanan ng karne. Nagpakilala rin ng lalaki sa pangalan na Tony. Kasing edad ko lamang siya. Sinabihan ko si Tony na babayaran ko ang bawat karne na idadala niya sa karinderya. Pero hindi siya pumayag. Sinabihan niya na lamang ako na wag daw akong pupunta sa attic ng bahay dahil sobrang maalikabok daw doon. Hindi nga rin daw kailangan ni Tony ng pera dahil marami raw siya nun. Ang kailangan lang daw niya ay ang taong magmamay-ari ng dati niyang karinderya.
Inaamin kong medyo nawirduhan ako sa pasya ni Tony, pero pumayag na lamang ako. Kung tutuusin kasi ay hindi na ako lugi. May pera na ako, may bahay pa akong sarili. Matutupad ko na rin sa wakas ang pangarap kong mapayapang buhay para sa aming dalawa ni Girlie. Noong araw din na yon ay magkatulong kami ni Tony na naglinis ng bahay. Maganda po ang bahay. Maganda ang interior kaso maalikabok nga lang. Mabait din si Tony at madalas kaming nagtatawanan habang naglilinis kami kaya naman agad naging komportable ang pakiramdam ko sa kanya. Kahit si Girlie ay nagagawa ring makipagtawanan kay Tony kaya naman wala akong naging duda sa lalaking yun. Noong sumapit ang gabi ay natapos na namin ang paglilinis sa bahay. Hindi naman sa pagmamayabang pero aminado naman ako sa sarili ko na marunong akong magluto ng iba't ibang putahe ng karne. Kaya naman noong nakatulog na si Girlie sa kwarto namin, sa ikalawang palapag ay agad kong sinabihan si Tony na dalhan ako bukas ng karne dahil balak ko na rin agad magbukas ng karinderya. Malinis na rin naman kasi ang paligid at mayroon na ring mga lamesa at upuan. Tanging paninda na lamang ang kulang. Tipid nang ngumiti si Tony at sinabing 4:00 raw ng umaga ay pupunta na siya sa bahay para dalhin ang karne. Muli niyang pinaalala sa akin ang bilin niya patungkol sa atik daw. Hindi naman ako nagtanong masyado patungkol sa atik kasi wala rin naman akong balak na bisitahin yon. Kaya naman tumango na lamang ako sa sinabi ni Tony. Hinatid ko pa si Tony palabas ng bahay namin. Akala ko ay aalis na si Tony pero napansin kong nakatayo pa rin siya at hindi gumagalaw. Nakatitig lamang ito sa akin kaya naman tinanong ko na siya kung bakit hindi pa siya umaalis. Tinanong ko pa siya kung may matutuluyan ba siya. Sinagot naman ako ni Tony na mayroon daw. Medyo nanibago lang daw siya kasi may iba nang naninirahan sa bahay. Mahina na lamang akong tumawa at tinaboy na paalis si Tony. Agad naman itong tumalikod sa akin at naglakad na paalis. Bumalik na ako sa bahay noon at paakyat na sana sa pangalawang palapag nang makarinig ako ng mahihinang ungol na para bang galing sa mabangis na hayop. Nangunot ang noo ko at tinignan ng paligid pero wala namang katao-tao doon. Ikinakibit balikat ko na lamang yon at inisip na guni-guni ko lamang. Kinabukasan bandang 4:00 ng umaga nagising ako sa malakas na pagsigaw ni Tony sa pangalan ko. Bababa na sana ako nang maramdaman ko ang kamay ni Girlie sa braso ko. Pagtingin ko sa kanya ay sinabi niya sa akin na natatakot daw siya. Mahina naman akong tumawa sa kasinabihan si Girlie na si Tony ang tumatawag sa akin at walang kukuha sa kanya sa ikalawang palapag. Maingat kong inalis ang kamay ni Girlie sa braso ko. Saka mabilis na bumaba sa karinderya. Nang buksan ko ang pinto ay nakita ko si Tony na may daladalang isang sako. Nagulat pa ako dahil duguan ang kanyang damit. Napansin naman ni Tony ang mukha ko dahil sinabi niya sa akin na galing daw sa karne ang dugo. Kaya naman tumango na lamang ako saka ipinapasok siya. Dumiretso kami sa kusina noon at sa malaking mesa ay nilapag ni Tony ang malaking karne. Medyo nawirduhan pa nga ako sa hugis nito dahil parang shape ng Coca-Cola. Duguan din ito at wala ng balat. Tinanong ko si Tony kung anong klaseng hayop ang kinatay niya pero sa halip na sagutin niya ako, ay sinabihan niya lang ako na siya na raw ang maghahati-hati ng karne. Kinuha niya rin ang malaking kutsilyo sa may lababo. Napakamot na lamang ako sa ulo noon at hindi na naiulit pa ang tanong. Magsasalita na sana ulit ako nang sabihin ako ni Tony na maligo na muraw ako kasi ang bantot ko. Tinawanan ko pa si Tony at sinabihan siya na magbihis siya dahil sa itsura ni Tony ay para siyang pumatay ng tao. Nangunot ang noo ko ng aksidenteng mahiwa ni Tony ang daliri niya. Hahawakan ko sana ang daliri niya pero sinabihan niya ako na maligo na raw ako. Biniro ko na lamang si Tony na masyado siyang natakot sa sinabi ko. Dagdag ko pa na imposibleng mangatay siya ng tao. Wala naman kasi sa mukha niya ang gumawa ng masama. Mahina na lamang tumawa si Tony sa katumango. Hindi na ako nagsalita pa at dumiretso na lamang sa ikalawang palapag upang maligo. Nadaanan ko pa nga noon yung pinto na papunta sa atik.
May parte sa akin noon na gustong hilain ng tali para mabuksan ang pinto at mahulog ang hagdan papunta sa atik. Pero inisip ko na lamang na magsasayang lamang ako ng lakas. Bumalik na lamang ako sa kwarto ko at natagpuan ko ang anak ko na nakatulala habang nakatitig sa siling. Medyo nagtaka ako dahil gising siya. Inaasahan ko pa naman noon na komportabling makakatulog ang anak ko. Tumabi ako kay Girlie. Saka tinanong siya kung anong problema. Humarap naman sa akin si Girlie at niyakap ako. Nagulat na lamang ako nang umiyak siya at biglang nanginig. Para siyang takot na takot. Pwersahan kong pinaharap sa akin si Girlie at tinanong siya kung anong problema. Tumitig sa akin ng ilang saglit bago umiwas ng tingin. Muli ko siyang tinanong kung bakit siya natatakot at bakit siya umiiyak. Humiwalay sa akin si Girlie. Sa kaniyakap ang unan. Sinabi niya sa akin na kagabi raw ay bumaba siya ng karinderya para umihi. Sa may kusina raw umihi si Girlie. Pabalik na sana raw si Girlie sa kwarto namin kaso may naapakan daw siyang lubid at nang sundan niya ito ay nakakita raw si Girlie ng pinto papunta sa basement. Nasa sahig daw yon at natatakpan. Akala ni Girlie ay isang kwarto pero pagsilip niya raw ay malakas na nasigaw ang sumalubong sa kanya at mga pulang mga mata. Aswang daw ang nakita niya sa basement. Saglit kong tinitigan si Girlie upang siguraduhin kung hindi ba siya nagbibiro pero walang halong kahit anong pagbibiro sa mukha niya. Huminga ako ng malalim. Hindi agad tinanggap ng sistema ko noon na paniwalaan si Girlie. Wala rin naman kasing naisabing basement sa akin si Tony. Sinabihan ko na lamang si Girlie na nananaginip lang siya. Agad naman umiling si Girlie sa kasinabihan ako na totoo daw yon. Pero nakipagtigasan pa rin ako. Sinabi ko kay Girlie na nananaginip lamang siya. Bukod kasi sa imposible ang nakita niya ay wala ring basement ang bahay. Kung mayroon ay paniguradong sasabihin yun ni Tony. Hindi agad nakaimik si Girlie. Napayo ko na lamang siya sa humiga sa kama namin. Muli kong sinabihan si Girlie na wag na lamang isipin ang bagay na yon. Hinintay ko pang sumagot si Girlie pero hindi na ito umimik pa. Binaliwala ko na lamang yon at agad na nag-asikaso ng sarili. Nang matapos ako ay tinignan ko pa si Girlie. Mahimbing na itong natutulog kaya inisip ko na lamang na panaginip lang ang nakita ni Girlie. Imposible rin kasi ang sinasabi niya. Bumaba na ako sa karinderya. Nasa bandang 5:00 na noon pero maliwanag ang paligid kaya naman binuksan ko na ang bawat bintana ng karinderya. Hindi ko maiwasan na masabik noon dahil magkakaroon na ako ng aking sariling negosyo. Nang matapos akong maglinis ng karinderya ko, ay pumasok na ako sa kusina. Nangunot ang aking noo dahil wala roon si Tony. Lalabas na sana ako ng kusina para hanapin siya nang pumasok si Tony. Pareho pa kaming nagulat. Tinanong ko si Tony kung saan siya galing. Nangunot pa ang aking noo nang mapansin ang plato na hawak niya. Sinagot naman ako ni Tony na lumabas lang daw siya saglit at nakita niya raw yung plato. Hindi ko na lamang pinansin yun masyado at hinanap ang karne. Nakita ko rin naman agad ang karne na nasa mesa na hati-hati na ito. Nang hawakan ko ang karne ay sobrang lambot nito. Para na rin itong pinakuluan. Sobrang namangha pa ako noon kasi yun ang unang beses na nakaengkwentro ako ng ganoong karne. Hindi na ako nakatiis noon at mabilis na akong nagluto. Nagpaalam din sa akin si Tony na manghihikayat lang daw ng mga kakain sa karinderya namin. Buong umaga noon ay ginugol ko lamang ang oras ko sa pagluluto. Manghang-mangha ako dahil napakagandang lutuin ng karne. Hindi man lang pumasok sa isip ko noon na baka hindi na karning tao ang niluluto ko. Nang matapos akong magluto ay sakto naman na pumasok si Tony sa kusina. Tinanong niya ako kung ano raw ang mga putahe na niluto ko. At sinabi ko naman ang kaldereta, menudo at iba pa. Dagdag ko pa na nagluto ako ng lomi na may sahog na karne. Sinabi naman ni Tony na marami na raw customer sa labas kaya naman paglabas ko ay hindi ko inaasahan na marami nang nakaabang upang matikman ang luto ko. Tuwang-tuwa ko noon kasi palagay ko noon ay yun na ang magiging simula ng buhay ko.
Magmula noong araw na yun ay lagi na akong maagang nagigising para salubungin si Tony na nagdadala ng karne. Naging mabenta ang karinderya ko. Minsan nga ay hindi ko na rin masyadong napagtutuunan ng pansin si Girlie pero inisip ko noon na naiintindihan naman ng anak ko. Wala namang kakaibang nangyayari noon maliban na lamang sa mahihinang ungol na naririnig ko tuwing gabi. Minsan ko na nga yung naitanong kay Tony pero sinabi niya lang sa akin na guni-guni ko lamang yon. Isang araw habang abala ako sa paglilinis ng mga mesa ay nakita ko si Girlie na pababa ng karinderya. Nagulat ako nang lumapit ito sa akin. Tinanong ko si Girlie kung anong problema at binulong niya sa akin na may dugo raw na galing sa atik. Nangunot ang noo ko. Bago pa man ako makasagot ay biglang bumaba rin si Tony sa karinderya galing sa ikalawang palapag. Noong araw din kasi na yun ay inutusan ko si Tony na ayusin ang bubong dahil kapag umuulan ay tumutulo. Nagulat na lamang ako nang ituro ni Girlie si Tony at sinabing si Tony raw ay pumunta sa atik at posibleng may pinatay doon. Dahil sa sigaw ng anak ko ay napasinghap ang mga kumakain. Umusbong ang mga bulong-bulungan sa paligid at ang mga kakaibang tingin nila. Nainis ako sa anak ko kasi pakiramdam ko ay sinisira niya ang reputasyon ng aming karinderya. Bago ko pa man mapagsabihan si Girlie ay tumawa si Tony. Sinabi niya na pumunta daw siya sa atik para maglinis. Gusto niya raw kasing gawin yung kwarto ni Girlie. Kaso natabig daw ni Tony ang pulang kortina sa atik kaya siguro inakalang dugo ni Girlie. Lumapit si Tony kay Girlie at akmang hahawakan nito sa kamay nang lumayo si Girlie. Sinamaan ko naman ng tingin si Girlie dahil sa ginawa niya. Nakangiting nagpaalam sa akin si Tony na kung pwede niya raw bang ipasyal panandalian si Girlie para daw mabawasan ang pagkapraning ng bata. Walang alinlangan akong tumango. Bukod kasi sa may tiwala ako kay Tony, noon ay napansin ko rin na laging nasa loob ng bahay si Girlie. Pilit namang tumanggi si Girlie pero ako na mismo ang nagsabi sa kanya na sumama siya. Noong oras din na yun ay walang nagawa si Girlie kung hindi hayaan si Tony na hawakan ng kamay niya at lumabas ng karinderya. Sa kabutihang palad ay nagsibalikan sa kani-kanilang pag-uusap ang mga customer. Medyo natakot pa naman ako noon kasi baka masira ang pangalan ng karinderya. Bumalik na lamang ako sa kusina upang asikasuhin ang mga dumarating na customer. Ilang oras ang lumipas ay naging abala ako sa karinderya. 4:00 na ng hapon nang tuluyang mawalan ng customer ang aking karinderya. Naisipan ko noon na magsara ng maaga dahil gusto kong sundan sina Tony at Girlie. Naisip ko na baka naroon lamang sila sa parke at naglalaro. Palabas na ako ng bahay nang marinig ko na naman ang ungol. Nanggagaling ito sa ibabang parte pero tanging sahig na lamang naman. Nanumbalik pa nga sa utak ko noon na baka totoong may basement. Pero isiniwalang bahala ko na lamang yon kasi ayokong tinatakot ang sarili ko. Paglabas ko ng bahay ay laking gulat ko nang sumalubong sa akin ng isang matandang babae. Base sa itsura ng kanyang damit, pulubi siya. Umaalingasaw din kasi sa baho ang katawan niya. Tinanong ko ang matanda kung gusto niya bang kumain dahil balak ko naman siyang bigyan. Sa halip na sagutin ako ay tumitig lamang ito sa akin sa bahay. Tinanong niya ako kung baguhan lang daw ba ako at sinabi ko naman na oo. Masaya ko pang ikinuwento na nanalo ako sa loto na siyang nagpabago ng buhay ko. Ilang saglit na hindi umimik ang matanda bago napailing. Tinanong niya ulit ako kung bakit sa lahat daw ng bahay na pwede kong bilhin ay ang bahay na yun pa. Takang-taka naman ako kaya tinanong ko siya kung bakit. Direktang sinabi sa akin ng matanda na minsan na raw siyang naging tagaluto sa karinderya. Ang boss niya raw noon ay isang lalaki na buong akala niya ay mabait pero may alagang aswang daw. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa narinig. Umiling ako at sinabing imposible yun pero sinabi ni Lola na dapat daw ay hinalughog ko ang bahay. Mayroon daw basement sa bahay. Baka raw naroon pa ang aswang. Ang aswang daw kasi ang nagbibigay swerte sa lalaking may-ari. Hindi nga lang alam ni Lola kung buhay pa ang nag-aalaga sa aswang na yon at kung may aswang pa ba. Pero ang sigurado daw ni Lola
Kapag hindi raw kami umalis sa bahay na yun ay mamamatay kami. Kami raw ang susunod na magiging pagkain dahil noon daw ay muntikan na siyang maging pagkain ng aswang kung hindi lang siya nakatakas. Napalunok ako sa sinabi niya. Walang paalam na naglakad paalis si Lola kaya naman natulala ako. Sa halip na pumunta sa parke ay naisipan kong pumasok ulit ng bahay para hanapin ang basement na sinasabi ni Lola at ng anak ko. Pilit kong sinasabi sa utak ko noon na hindi totoo ang sinabi ni Lola. Inaalala ko pa yung sinabi ng anak ko na natatakpan daw ng kahoy kaya naman inusisa ko ng mabuti ang sahig ng karinderya hanggang sa mapunta ako sa ilalim ng hagdan. Nandoon ko nakita ang lubid at mayroon ngang pinto doon. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang pinto at akmang sisilip na sana sa loob nang marinig ko ang boses ni Tony. Mabilis akong tumayo noon. Nagsisitayuan ang mga balahibo ko at kinakabahan na ako. Lumabas ako mula sa ilalim ng hagdan. Saka sinalubong si Tony at Girlie na kakapasok lang. May daladalang lollipop si Girlie. Yayakapin ko sana si Girlie nang dumiretso ito paakyat sa ikalawang palapag. Pagtingin ko naman kay Tony ay tinanong niya ako kung bakit daw ako namumutla. Gusto kong sabihin sa kanya ang dahilan pero may pumipigil sa akin. Kaya naman sinabi ko na lamang na ayos lamang ako. Nagpaalam na rin agad noon si Tony na aalis na kaya tumango na lamang ako. Pag alis niya umakyat agad ako sa ikalawang palapag upang tignan si Girlie. Pero tulala lamang ito. Niyakap ko si Girlie mula sa likuran at humingi ng pasensya sa kanya. Pero hindi umimik si Girlie. Iniisip ko na lamang noon na baka nagtatampo lamang ang anak ko sa akin. Nang sumapit ang gabi hindi ako nakakatulog. Tunog na si Girlie pero mulat na mulat pa rin ang sistema ko. Parang sirang plaka sa utak ko ang mga katagang sinabi ng matanda sa akin. Nagkaroon na rin ako ng pagdududa noon kay Tony. Bumangon na lamang ako at bumaba ng karinderya. Kumuha muna ako ng kutsilyo at kandila sa kusina bago ko puntahan ang basement. Bubuksan ko na sana nang makarinig ako ng ungol. Sa pagkakataon na yon ay malakas na at alam kong galing yon sa basement. Tumayo na lamang ako noon at naisipan ko na agad noon na umalis sa bahay na yon. Dahil kahit hindi ko nakikita ay kumpirmadong aswang nga ang nasa ibaba. Maglalakad na sana ako palayo nang marinig ko ang pagbukas ng basement. Paglingon ko ay nagulat ako nang makita ko si Tony na kakalabas lamang sa basement. May dala siyang plato. Pareho kaming nagulat nang makita namin ang isa't isa. Hindi rin nagtagal ay ngumisi si Tony saka tinanong ako kung paano ko raw nalaman ang basement pero sa halip na sagutin ang tanong niya ay tinanong ko siya kung anong mayroon sa basement. Sinabi naman sa akin ni Tony na aswang daw ang nasa basement kaya wag daw ako magpapadalos-dalos na pumunta doon. Nagpakain lang daw siya ng alaga niyang aswang. Hindi ako makasagot noon. Hindi rin ako makapaniwala. Humakbang ako paatras nang maglakad palapit sa akin si Tony. Inamin niya ulit sa akin na sobrang sarap daw ng luto ko. Base sa aswang, masarap daw pala kapag iba't ibang putahe ang nalalasahan ng aswang. Kung paano raw masarapan ng mga tao sa luto ko sa karne ng tao, ganoon din daw nasasarapan ng aswang. Tinanong ko si Tony kung anong ibig niyang sabihin at ngumisi siya sa kasinabing karne ng tao ang niluluto ko magmula pa noong una. Kaya raw tinanggap niya ako sa bahay na yon ay para daw maging tagaluto ng aswang. Huwag ko raw tatangkain na ipagsabi ang sikreto niya dahil baka raw matulad ako sa mga taong bangkay na nakaimbak sa atik. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Doon ko napagtanto na totoo ang sinabi ng anak ko. Napapitlag ako ng pasigaw akong tanungin ni Tony kung itatago ko raw ba ang sikreto niya at mabilis naman akong tumango. Ngumisi ng kaunti si Tony bago niya ako lagpasan at dire-diretsong lumabas ng karinderya. Agad na akong umakyat noon at pumasok sa kwarto. Niyakap ko si Girlie habang nanginginig ako. Paulit-ulit kong sinasabi sa anak ko na kasalanan ko at hindi ako naniwala sa kanya. Sinabi ko pa na aalis kami. Akala ko ay tulog ang anak ko pero humarap ito sa akin sa kaniyakap ako ng mahigpit. Sinabi niya sa akin na noong magkasama raw sila ni Tony
ay tinakot daw siya ni Tony na papatayin kapag hindi na nahimik. Awang-awa ako sa anak ko kaya naman sinabi ko rito na mag-impake na dahil balak ko na noong mismong gabi na yon ay umalis na sa bahay na yon. Mabilis kaming nakaimpake ng anak ko noon. Bandang 9:00 ng gabi ay nagpaalam ako saglit kay Girlie na pupunta lamang ng banyo upang umihi bago kami umalis. Tumango naman si Girlie. Tumagal lamang ako ng ilang saglit sa banyo pero paglabas ko ay laking gulat ko nang makakita ng dugo sa sahig. Agad na hinanap ng aking mata si Girlie pero hindi ko siya nakita. Sumigaw na ako pero walang sumagot sa akin. Agad akong kinabahan noon. Lalabas na sana ako nang makakita ako ng papel sa sahig. Nang pulutin ko ito ay nakita ko ang salitang atik. Napalunok pa ako ng ilang beses noon pero mas inisip ko ang kaligtasan ng anak ko. Kinuha ko muna ang kutsilyo na nadala ko kanina bago maglakad patungo sa atik. Nakita ko agad ang lubid at akmang hihilain na sana ito nang maramdaman ng malakas na pagpalo sa aking ulo. Naramdaman ko na lamang ang paghila sa aking paa bago ako mawalan ng malay. Nagising ako sa mahihinang pagtawag sa akin ni Girlie. Pagtingin ko sa anak ko ay nakita ko itong alalang-alala sa nakatitig sa akin. Agad ko siyang niyakap pero natigilan ako nang mapansin na wala kami sa aming kwarto. Mabilis kong tinanong si Girlie kung nasaan kami at sinabi niya naman sa akin na hindi niya rin daw alam. Kinuha daw siya kanina ni Tony at kagabi raw ay nilagay ako ni Tony sa lugar na yon. Galit na galit ako noon kay Tony. Hindi ko akalain noon na nagawa ko siyang pagkatiwalaan. Tatayo na sana ako nang pigilan ako ni Girlie. Sinabi niya sa akin na umupo lang daw ako. Inis akong sumigaw noon na kailangan kong makaharap si Tony. Dagdag ko pa na taksil si Tony at mamamatay tao. Magsasalita pa sana ako nang makarinig ako ng sigaw mula sa sulok ng silid na kinaroroonan namin. Nagkatinginan kami ni Girlie. Pinigilan pa nga ako ni Girlie na tumayo pero hindi ako nagpapigil. Dire-diretso akong naglakad papunta sa sulok ng silid hanggang sa makakita ako ng isang babae na nakakulong sa isang bakal na rehas. Nakita ko rin ang susi na nasa sahig. Napatingin ako kay Girlie nang hawakan niya ang kamay ko. Sinabi niya sa akin na aswang daw ang babaeng yan. Nasaan yung tao lang daw. Tinignan ko ang babae na direktang nakatingin sa akin. Napalunok ako at akmang tatalikod na sana nang magsalita ang babae. Sinabi niya sa akin na palayain ko lang daw siya at tutulungan niya kami. Dahil doon ay natigilan ako. Humarap ako sa babae. Tinitigan ko siya ng maigi. Nagpakilala ang babae sa pangalan na Maya. Matagal na raw siyang nakakulong sa basement ni Tony. Si Tony raw ay ang apo sa tuhod ng taong dumakip sa kanya. Matagal na raw gustong makalaya ni Maya. Palayain ko raw siya at lahat kami ay mamumuhay ng mapayapa. Bumaba ang tingin ko kay Girlie na nakayakap sa aking braso. Nagdadalawang isip pa ako noon kasi baka niloloko lamang ako pero sa huli ay naisip kong baka nagsasabi ng totoo si Maya. Walang alinlangan kung kinuha ang susi sa kabinuksan ng kulungan. Nakangiti namang lumabas si Maya. Nagulat na lamang ako nang marinig ang boses ni Tony. Pagtingin ko sa kanya ay may hawak na itong itak. Nanlaki pa ang mata ni Tony nang makita si Maya. Nagulat ako nang sigawan ako ni Tony na sobrang tanga ko raw. Bakit ko raw pinalaya ang aswang? Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko si Maya na nakangisi. Unti-unti itong nagbago ng anyo hanggang sa maging isang nakakapanindig balahibo na aswang. Sinigawan ako nito direkta sa aking muka. Hahampasin niya sana ang muka ko gamit ang kanyang mahahabang kuko nang magawa kong makayuko. Mabilis kong hinawakan ng kamay ni Girlie at hinila ito papunta sa sulok. Tumawa naman ng malakas si Maya nang batuhin ni Tony si Maya ng itak pero hindi ito natamaan. Tumama naman sa mismong gilid ko ang itak kaya naman kinuha ko ito. Nakangising sumugod si Maya kay Tony habang sinasabing kabayaran daw yon dahil sa matagal na pagkakakulong ni Maya. Kitang-kita ko kung paano sugurin ni Maya si Tony at walang kahirap-hirap na binalibag ito sa sahig. Humarap sa akin si Tony at sinigawan akong tulungan siya pero umiling ako. Ginawa ko na yung pagkakataon para tumayo at tumakbo papunta sa pinto ng silid na kinaroroonan namin.
Palabas na sana kami ni Girlie. Nang marinig ko pa ang sigaw ni Tony. Pagtingin ko kay Tony ay sakal-sakal na ito ni Maya, pero may isinaboy si Tony kay Maya kaya naman nagawang makaalis ni Tony. Mabilis itong tumakbo papunta sa isa pang pinto na hindi ko man lang natagpuan noong una. Mabilis naman siyang hinanap ni Maya pero hindi niya na ito nakita. Nagkatitigan na kami ni Maya. Napasigaw ako ng malakas at kumaripas ng takbo palabas kasama si Girlie. Doon ko napagtanto na nasa gubat kami. Patuloy lamang kami ni Girlie sa pagtakbo hanggang sa aksidenteng nadapa si Girlie. Mabilis ko siyang inalalayan pero may malakas na puwersa ang tumama sa aking katawan. Nabalibag ako sa mismong katawan ng puno. Nakita ko si Maya na nakangisi habang nakatitig kay Girlie. Umiiyak naman ng malakas si Girlie habang umaatras. Paulit-ulit niya akong tinatawag. Napuno ng galit ang isip ko noon at mabilis na tumakbo palapit kay Maya. Gamit ang itak ay agad kong itong itinarak sa likod niya. Dahil doon ay napatingin sa akin si Girlie. Walang hirap niyang inalis ang itak saka itinapon samantalang nilapitan ko naman si Girlie. Agad kong inalalayan si Girlie at sinabihan siyang tumakbo na pero ayaw niya pa rin. Sinigawan ko pa ng malakas si Girlie. Sinabihan ko siya na bumalik sa baryo at manghingi ng tulong. Sumagot naman si Girlie na ayaw niya akong iwan pero umiling lamang ako. Sabi ko pa na kapag tumakbo kami pareho ay sabay kaming hahabulin ng aswang. Mas gugustuhin ko pa na ako ang kumalaban sa aswang kaysa siya. Hindi pa sanang gustong umalis ni Girlie nang sumigaw ulit ako ng malakas. Wala itong nagawa kung hindi sundin ako. Pinanood ko kung paano tumakas ang anak ko nang wala ako. Nang masigurong nakalayo na si Girlie ay hinarap ko na si Maya. Masama ang titig nito sa akin pero nakangiti ang bibig. Kinikilabutan ako noon at walang sawa akong nagdasal. Hinihiling ko noon na sana ay hindi yun ang naging kamatayan ko. Malalim ang boses na sinabi ni Maya sa akin na sobrang tanga ko raw na tao. Bakit daw hinayaan ko ang 7 taong gulang na bata na tumakbo sa gubat? Hindi ko raw ba inisip na posibleng habulin niya ito? Napalunok ako sa sinabi niya pero sinamaan ko pa rin siya ng tingin. Sinabi ko kay Maya na ako ang kalaban niya. Tumawa lamang ng malakas si Maya at tinanong ako kung ano raw ba ang laban ng isang tulad ko. Hindi ako nakasagot noon. Tinanong ko na lang si Maya kung bakit niya yun ginagawa pagkatapos ko siyang tulungan makalaya. Sinagot naman ako ni Maya na utu-utu daw ako at kahit minsan ay hindi na raw siya maniniwala pa sa isang taong katulad ko. Tama na raw ang halos 5 dekada na pagkakakulong niya. Sayang nga raw at nakatakas si Tony dahil sa asin na binato nito pero ayos lang din naman kasi ako na lang daw ang magbabayad sa kasalanan ni Tony. Hindi ko na nagawa pang makasagot ng sumugod si Maya sa akin. Mabilis kong nailagan ng kuko niya pero masyadong mabilis si Maya. Napaubo na lamang ako nang suntukin niya ang aking tiyan at walang hirap akong sinampal. Ramdam ko ang pagkalmot niya sa aking pisngi. Malalim ang kalmot niya dahil nalasahan ko agad ang dugo na tumulo mula rito. Kahit ganoon hindi pa rin ako sumuko. Mabilis kong kinuha ang bato sa kasumugod sa kanya. Sinalubong niya naman ako pero sa halip na salubungin din siya ay medyo gumilid ako. At sinadyang harangan ng daan niya ng aking paa kaya naman natapilok siya. Sakto naman na nakita ko ang itak. Kinuha ko agad ito at walang sinayang na oras. Mabilis akong sumugod kay Maya at mula sa likod ay initak ko ang kanyang batok. Napasigaw pa si Maya sa aking ginawa. Pilit pa sana siyang bumabangon nang kumuha ako ng bato at ipatama ito sa kanyang ulo. Naramdaman ko ang unti-unting pagbigat ng hininga ni Maya. Patuloy lamang ako sa paghampas sa kanya ng itak sa leeg hanggang sa hindi ko na namalayan na nagawa ko na palang maputol ang liig niya. Nanlaki ang mata ko sa nakita. Nakaharap pa sa akin ang mukha ng aswang ni Maya. Hindi ko rin akalain noon na magagawa ko yun. Humigpit ang kapit ko sa itak habang nanginginig na paatras. Inisip ko agad noon na talo ko si Maya at oras na para hanapin ang anak ko kaya naman tatakbo na sana ako. Paalis nang makaramdam ng bala sa aking braso. Pagtingin ko sa aking likuran ay nakita ko si Tony na nakangisi.
Pinilit ko ang sarili ko na makatayo habang hinaharap siya. Pautal-utal ko siyang tinanong kung anong kasalanan ko at mayabang naman niya akong sinagot na dahil daw sa pagpatay ko kay Maya. Si Maya raw pala ang kaisa-isang pamana ng lolo niya sa kanya. Si Maya ang nagbibigay ng swerte sa buhay niya. Kaya nga inaalagaan niya ito ng todo kahit may mga pagkakataon na gusto siyang patayin ni Maya. Marami na nga raw siyang pinatay para daw mapakain kay Maya tapos papatayin ko lang daw ito. Gayunpaman hindi na rin daw nagtaka pa si Tony na mabilis na napatay si Maya kasi mahina na raw ito dala ng katandaan. Kahit hindi raw halata sa itsura nito dahil sa mahiwagang bato na pinalunok dito noon. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig kaya sinabihan ko ng baliw si Tony. Susugurin ko na sana siya ng itak ng patamaan niya ulit ako ng bala sa dibdib. Nanghihina akong napahiga sa lupa. Nanginginig pa ang aking katawan. Pagtingin ko sa aking harapan ay nakita ko si Tony na nakangisi sa akin. Sinabi niya pa na salamat daw sa pagpapakain sa aswang niya. Mukhang ako raw ang magiging unang pagkain ng magiging kasunod niyang alagang aswang. Huwag din daw ako mag-alala kasi isusunod niya raw si Girlie. Nang marinig ang pangalan ng anak ko ay agad akong naalarma. Nagmakaawa pa ako na hayaan na si Girlie pero tumawa lamang si Tony. Itinutok niya ang nguso ng baril niya sa aking noo. Napapikit na lamang ako hanggang sa makarinig ako ng sunod-sunod na pagputok ng baril. Akala ko ay ako yun, kaya nanatili akong nakapikit hanggang sa marinig ko ang boses ni Girlie. Pinilit ko ang sarili ko noon na magmulat ng mata. At nakita ko si Girlie kasama ang lalaking kaidaran ko rin. Hindi ko na nagawa pang magsalita noon kasi tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Nagising ako sa mahihinang hikbi sa aking gilid. Paglingon ko ay nakita ko agad ang aking anak na umiiyak. Inangat ko ang aking kamay, saka hinawakan ng ulo ng aking anak at hinaplos ito. Dahil doon ay napatingin sa akin si Girlie. Nanlaki ang mata niya nang makita ako kaya napangiti ako. Magsasalita pa sana ako nang tumakbo si Girlie palabas ng silid. Babangon sana ako kaso biglang sumakit ang bandang dibdib ko. Doon ko napansin na may benda pala ang aking dibdib. Napabuntong hininga na lamang ako sa katinignan ng paligid. Nasa isa akong maliit na kubo noon. Noong mga oras na yun ay hindi pa ako makapaniwala na buhay pa ako. Akala ko ay mamamatay na ako dahil sa 2 beses na pagbaril sa akin. Napatingin ako sa pinto nang pumasok si Girlie. Nagulat ako nang makitang kasama niya ang parehong lalaki na nagligtas sa akin. Ang pangalan niya ay Ramon. Agad kong pinasalamatan si Ramon dahil sa ginawa niya. Sinabi naman ni Ramon na trabaho niya raw yun. Ikinuwento niya sa akin na isa raw siyang manunugis. Pauwi na raw siya noong nakasalubong niya si Girlie. Nang hingi ng tulong sa kanya si Girlie. Sa kabutihang palad ay naabutan nila ako sa oras. Dagdag pa niya na napatay na rin daw si Tony. Binalak pa nga raw na dalhin sa pagamutan kasi braso lang naman niya ang nabaril kaso dala ng panghihina ni Tony ay namatay din ito. Napangiti na lamang ako at muling nagpasalamat. Nagpasalamat din ako sa Panginoon dahil buhay pa rin ako. Nang matapos ang insidenteng yun ay nanatili kami ni Girlie sa bahay ni Ramon ng 1 buwan. Sa 1 buwan na yun ay sobrang daming nangyari. Doon din kasi nabuo ang pag-iibigan namin ni Ramon. Akala ko nga noong una ay hindi totoo at dala lang ng bugso ng damdamin pero kalaunan ay nagustuhan ko na rin si Ramon. Noong bumuti na ang kalagayan ko ay bumalik kami sa karinderya ko. Kinuha namin lahat ng gamit namin ni Girlie kasama ng pera ko. Naisipan ko pa noon na bisitahin ang atik at naroon nga ang mga bangkay. Yung iba ay naaagnas na. Para sa akin ay isa yung malaking trauma pero mabuti na lamang ay si Ramon na ang nag-asikaso ng lahat ng yon. Ipinaalam niya ito sa otoridad sa baryo. Nang matapos naming ayusin ang lahat ay saka kami umalis ng Baryo Timog at lumipat sa Baryo Silangan kung saan nakatira si Ramon. Ilang taon nang lumipas sa kabutihang palad, wala nang aswang o kahit anong katatakutan akong naranasan.
naging maayos ang buhay ko at mapahanggang ngayon ay kasal na kami ni Ramon, ay maayos na rin ang buhay ko at maginhawa. Kung tatanungin nyo naman kung gusto rin ba ni Girlie si Ramon bilang ama, opo, dahil si Girlie na rin ang nagsabi na si Ramon ang lalaking kahit papaano'y nakakapantay sa kanyang ama. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat po sa inyo.